wala yung pangalan, tapos sasabihin ng higher court na hindi pala siya disqualified, hindi mo na mapiprint yun. So that's the more cautious way of doing things, na i-print mo muna lahat ng pangalan, tapos may time naman sa dulo pa, kahit ano yung resulta, you can say na walang effect yung boto nung disqualified. Pero Sir, the mere fact na incumbent mayor po itong kalaban ninyo, mabigat po bang kalaban kapag nakaupo yung kalaban sa... Undefeated ito eh. Undefeated. Mabigat po, mabigat. He is an undefeated politician in Marikina. Pero hindi yun ang issue. Ang issue rito is in running as a member of the House of Representatives, hawak pa ba niya lahat ng qualifications? Kasi he did something, he moved to another district. Yun eh. He moved this registration to another district. Yun. So pagbalik, na-violate na yung 1-year residency requirement. So anong plano niyo? Paano niyo dadalhin sir yung kampanya niyo considering na ang kalaban niyo nakaupong mayor ng Marikina? That traditional way lang of campaigning, winning the hearts and minds of the people. So, may track record naman si mayor as mayor, may track record naman ako as public servant, as legislator. Ang tinatakbuhan namin is as legislator. So, pwede na. Meron din tayong K. At the mere fact na at the mere fact na legitimate na mga taga Marikina kayo, sir. Ay, opo. 50 years na po ako dyan sa Marikina. How many voters do you have in Marikina? 100, doon sa District 1, 130,000. Sa buong Marikina would be around 300,000. Sir, may patanong lang si Nympha. Yung request nyo na magkaroon ng caucus yung mga senadora, susulatan nyo po ba si SP Chis at ano yung subject ng second letter nyo sa kanya? Kung pwede kong ma-personal makausap si Chis, sasabihin ko na. Pero Hindi yung na sasabihin ko susulat. sa kanya, i-reduce ko pa rin in writing. Okay. So mag-request ako ng caucus para ma-explain niya yung position niya sa mga senators, bigyan niya rin ako ng time i-explain ko yung position ko. So ano yung position ko? Yung laman ng first letter ko at itong lalamanin ng aking second letter, which is papakita namin yung constitutional provisions plus yung rules of impeachment at ang aming conclusion ang conclusion namin, hindi kailangan in session ang Senado as a legislative body para makakilos. That's it. And then, i-quote namin ito mga kinote ko. So, yun po yung laman ng aking second letter sa kanya. So, sir, hanggang ngayon, wala pang initial response si SP do sa unang letter nyo sa kanya? Wala pa no in writing. In writing, pero nandun na yun. Sinagot na sa yata ako sa press con. Kaya nga. So, ganun na lang. Magsagutan na lang kami sa media. Pero kung nandito siya, sir, kakausapin niyo personally. Okay naman kami ni SP Chis. SP, andito ka ba ngayon? Pag-akyat, same floor naman kami. Di, bandaanan ko na siya. Okay, any na. additional question? No more? Okay. Sir, there's a new PCO secretary. Yeah. Who I understand is Other dating staff. what do you mean? Tinext ko nga siya eh. Sabi ko, ginulat mo naman ako rito. Hindi ko alam na. Si Cesar, kaibigan ko rin yun. Kumpare ko yun. Kasama ko sa National Youth Commission si Cesar. Pero, sure na ba yun? Is that confirmed already? Si Jay? Cesar Chavez already announced it. Na si Jay na is the answer. Raymond yung Knowing Jay bilang dating staff, is he qualified for that position? Yes, of course. Kilala nyo rin si Jay, di ba? You know him, and then you work with the giant media company, and he's also Ilocano. Di ba? So you think that was a factor? But I don't think so, kasi si Cesar naman sa Bicolano. So, hindi. It wasn't a factor, pero he's qualified, si Jay. Sir, may implication ba yun? Yung madalas na pagpapalit ng PCO? Parang may problema ba? Baka mahirap i-manage ang opisinang yan. Hindi ko alam eh. Wala akong personal knowledge sa politics ng mga ng media eh. So baka mahirap patakbuhin yung opisina na yan. Kasi actually ang PCO kasi parang pinagsasamang iba-ibang, 'di ba? Napansin natin sa budget process yan eh. Iba-ibang mga opisina pinagsasama sa isang departamento. So
I hope si Jay can do it with his pleasing personality. I-PR niya lahat yan, pagtsagaan niya lahat yan. So, hintayin na lang natin. We wish him all the best. No? And then the new, DOTR Secretary, sir. Sa tingin nyo madaling makakalusot yun sa CA? Sa tingin ko. Dating staff din ng mga dating staff. Nila Alan, naman yan. Yeah, so, basta alam ni Vince yung pinapasok niya. I mean, ganun din yan. Parang same nature like a PCO yan kasi iba-ibang air, rail, ang dami. land, water, transportation, sea. Iba-iba rin. So, iba-ibang disciplines. So we wish the new members of the President's Cabinet, we wish them all the best kasi isang bansa lang naman tayo. So we want our government to succeed because our country will also benefit and our people. So. Ay sir, starting today, in-implement na yung National Food Emergency ba yun? Para ma-lower yung presyo ng bigas. Effective sa tingin nyo yun? Or ano lang yun, temporary remedy? Temporary remedy, pero mabuti kasi nga, mabuti at least we are trying to fight waste kasi mabubulok yung mga nasa NFA warehouses. Yun ang pagkaintindi ko . So we need to legally authorize the disposal, the movement of those na nakastock. Pamigay na yan or ipamigay or ibenta na yan at very affordable prices habang pwede pa siya sa fit for human consumption pa. Pero ito lang po yung aking bigla ko lang itong naisip . Yung presyo ng bigas sa merkado, hindi ba parang artificially high din siya? Bakit ko nasasabi yun? Maraming mga pinamimigay na bigas . Pinamimigay yung mga bigas. Tingnan niyo yung mga politiko. Ano mga pinamimigay nila? Bigas. Ibig sabihin nun, marami sigurong supply ng bigas. But how come the market prices are still high? Dapat niya pababa. Kung maraming supply. Binibigay na nga . So, I hope that the DA will take a look into So may this. nagsasamantala, sir? Hindi ko nga alam but there's something wrong. There's something wrong. Dapat yan naturally, kung talagang free market forces yan, dapat yan bumababa. Kasi ang pinamimigay na po ng mga politiko, puro bigas. Therefore, ang daming bigas. Sir, wala bang danger na yung ilalabas ng NFA na nasa mga warehouse nila, bilhin din naman ng ilang mga unscrupulous trader at siyempre mababa nilang mabibili. Yan. Iba na yan. Bantayan na lang ng mabuti. Yan na, ginagawa natin lahat ito to release the stock na nasa NFA warehouses para mabenepisyuhan ng ating mga kababayan. Yan, DA na yan. Dapat DA. Tapos, when we free this space sa warehouse, may pera tayong binigay sa NFA to buy now from Filipino farmers. Yung new stock. That's the idea. Ultimately, pinapabenefit natin Filipino farmers and the Filipino consumer. Dapat gano'n. So dapat ang DA has to do something about the discrepancy na binanggit nyo. Na daming bigas, pero yung Daming bigas. Mataas ang presyo. presyo napakataas. Nataas ang presyo. There's some, unless na-overstate ko yung observation ko, but that is my observation. Pinamimigay na po ang bigas. Therefore, kung can afford mag-donate ng bigas, maraming bigas. Kung maraming supply, Dapat bumababa ang presyo. presyo. So ito, sir, trabaho ng DTI. DTI and DA also. DA, kasi yung mga import sa DA. Okay, no more? On that note, marami pong salamat, Senate Minority Leader Coco Pimentel, and good luck